Ako po si Lorena Gonzales, taga Gulibay, Bawang, Batangas. 53 years old. December to po ako nadala sa ospital. Nagkaroon po ako ng benign tumor, nakita po sa CT scan. Inalagaan niya po ako, ito po palang aking mister, si June Gonzales. Ako naman si June Martin Gonzales, taga Gulibay, Bawan, Batangas. Ako po yung naging kasama ng asawa ko nung siya po ay na-diagnose na may benign tumor. Nagkaroon po ako ng benign tumor sa ulo. Lumabas po yung sintomas ko, hindi po maigalaw yung aking daliri sa paa. Basta na lang, ang alam ko po may mga naapakan, ganun lang po. Tapos lumabas na nga po yung sintomas ko na yung daliri ko sa kanan, hindi po siya gumagalaw. Yun lang po, wala talaga as in, wala po. Tapos po, nakonvulsyon po ako, nag-seizure. Siya po ang nag-alaga sa akin. Sa normal na pagsasama ho namin sa araw-araw, kumain lang po kami ng lunch after nun. Humiga at nakaramdam siya ng parang pinupulikat yung braso niya, kanan, Tapos sabi ko, ano ka nangyayari sa iyo at ikaw ay namimilipit. So wala akong idea kung ano nangyayari kasi ang inisip ko, stroke. Akala ko makukuha sa hilot. Hindi pala makukuha sa hilot. Hanggang sa nagpanik na ako, sabi ko, siyempre hindi ko naman kayang suluhin yung nangyayari sa kanya. Tumawag na ako ng mga kakilala, mga kapitbahay, para humingi ng tulong. Medyo napansin ko sa mata niya parang natirik ba. Tapos yung paa niya parang umuurong. Tapos umuurong na din yung mga braso. E di kumalma naman yung pangyayaring gayon. May umulit-ulit. Hindi ko mapagdesisyonan kung anong gagawin ko dahil wala naman akong sapat na sasakyan. Blanko na talaga yung isip ko kung paano gagawin. Hanggang sa may mga lumapit na nga ho sa amin at tumulong para dalhin sa hospital. Agaran agad yun para maisugod. Hanggang sa nawalan siya ng malay. Siguro dahil sa convulsion, hindi niya na kinaya. May napansin din ako parang bumula yung bibig niya. Tapos nung dinala siya sa emergency room, nagkamalay siya. May hinahanap na siya ngayon na asan daw yung anak niya, yung apo niya. Sabi ko, kalma ka lang. Sabi ko, nasa ospital tayo para malaman yung sakit. After nung na-CT scan siya, lumabas na si doktor para basahan kung ano yung resulta ng pagkaka-CT scan sa kanya. May nakitang parang nagbabara sa ugat, sa ulo. Nagbabara siya tapos may bukol na. Tinawag ako nung doktor plus tinawag ko din yung anak kong panganay para marinig niya kung ano yung sasabihin ng doktor. At sabi nga ng doktor, meron daw siyang benign tumor na kailangan ay operahin. Ngayon sabi ko, paano gayto? Sabi ko, hindi, nakapag-desisyon nga sa amin ng lahat ng aming pinagdaanang ito ay ang aking sister-in-law. Nung napagpasyahan namin na wag ipa-opera at baka may ibang paraan pa. After nung sinabi ng doktor na o-operahan siya after New Year, nagkaroon pa yan ng check-up para bigyan siya ng gamot at tignan kung may pagbabago sa kanyang kinikilos, kanyang laboratory. Okay naman ang kanyang laboratory, okay pala ang kanyang blood pressure. Kaso ang problema, yung gusto i-operahin. At yun lang daw po ang makakabuti para matanggal yung bukol. So natakot naman ako. Sabi ko kung basta na lang bubuksan ang ulo at o-operahan, baka lang magka-problema. At lalo kung unang-una sa pinansyal, wala naman kami ibabayad sa ospital. Malaking gastusan po. Hanggang sa dinala po kami dito ng aking sister-in-law na magpa-oson po dito. Talagang kumilos po ang Panginoon. First time ko po nagpunta dito, naka-wheelchair po ako. Tapos nung second po, medyo na po yung mga parte po ng katawan ko, kamay ko po, gumagalaw na po siya. Di nagpatuloy po kami. Bali, yung kanan po niya talagang wala pong siyang magagawa kung hindi po siya buhatin.
Ganon din po sa tahanan, wala po talaga siyang magagawa kundi buhati. Paunang session, medyo gumanda po ang pakiramdam niya, gumaan. Sa pangalawang session hanggang pangatlo po, medyo nakakautay-utay na po siyang kumilos ang kanyang kamay at ang kanyang paa. Kaya hanggang nagtuloy-tuloy po kami, umabot po kami ng hanggang 30 session. Mas malaki na po talaga yung pinagbago niya hanggang ngayon po. Parang normal na po na kagaya ng dati. Nung dinala po namin sa ospital, bali lumabas po sa unang CT scan, ang laki po ng bukol niya is 4.3 cm. Yun po yung unang CT scan po niya na naging resulta ng bukol. Tapos nung siya po ay dinala dito sa Oson, bago po siya siniti scan po uli, ay 3.2 cm na po yung kanyang bukol. So malaki po yung pinagbago at lumiit po yung kanyang bukol sa ulo, sa kanan po. Mahirap din siyempre yung pinagdaanan namin unang-una siyempre. Sanay ho kami mamuhay ng normal. Masaya at nagsasama ho ng maayos. Dahil sa nakita ko yung kalagayan niya, tinatagan ko na lang ang loob ko. Hinaya ko po at nagdasal na lang po ako sa Panginoon Diyos na malampasan po namin lahat ng pagsubok sa aming buhay. Sa awa po at sa tulong ni Lord, eto na po kami ngayon. Complete healing na po, masaya na po ang aming buhay. Bali po, pag minadalaw po sa akin mga kamag-anak, tinatanong kung kilala. Ang sagot ko po, wala po. Hindi ko po siya nakikilala. Tapos yung mga apo, tinatanong po kung anong pangalan. Hindi ko na rin po matandaan. Dahil nawala na po talaga ang memory. Napakalaking tulong po sa akin ng Oson. Ayun po ang nagpagaling po sa akin at patuloy po nagpapagaling hanggang ngayon po. Marami po akong natutunan sa akin pong ako ngayon ay nagkasakit. Bali po, dati po matigas din po ang aking ulo. Pinagsasabihan niya po ako, wag pong kumain ng bawal. Sumunod po dun sa sinasabi po ng doktor para po rin sa ikagagaling ko po. Tuloy-tuloy po sa abot ng aming makakaya po. At sa nakikita ko naman pong napakalaki ho ng pinagbago ng asawa ko, lahat po ay gagawin po ang paraan para sa tuloy-tuloy na gamutan po. Mensahe ko lang po sa mga kagaya ko pong ama na kung meron man pong pinagdadaan ng sakit ang ating asawa, ay wag po natin silang pababayaan at patuloy po natin unawain at suportahan sa araw-araw. Dahil ang mag-asawa po ay sadyang nagmamahalan at kung may mga problema ay sadya pong nagkakaunawaan ho. At sana po kung nagkakaroon man ho ng karamdaman ay patuloy po tayo magpatingin at magpa-check up sa doktor. Kung tayo naman po ay nakakapaghanda sa ating mga engranding birthday, bakit hindi natin subukan na pag tayo ay may nararamdaman ay subukan po natin magpa-check up para malaman po natin ang ating estado ng kalusugan at hindi po tayo matataranta kung meron man po tayong hindi inaasahang mangyayari sa ating buhay sa pang-araw-araw. Kailangan maging ready po tayo. At hindi po natin masasabi ang buhay ho natin na ngayon ay okay tayo kinabukasan o sa mga susunod na araw. Hindi po natin alam ang mangyayari. Kaya sana po patuloy po tayong magdasal at kumilala sa Panginoon na siya lang po talagang healing power sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng sakit. At anuman po ang ating problema, siya din po ang lulutas sa ating mga suliranin. Nag-pray po ako lagi. Nabigyan pa po ako ng buhay, second life nga po. At may mga apo pa po ako. Gusto ko po alagaan. Gusto ko po pa silang makasama ng matagal. Ito pong asawa ko, maalagaan din po. Hindi kita pababayaan, aalagaan din kita. Kasama mo ako kung ano mang ginagawa mo. Pagpe-pray kita, lumakas ang iyong katawan. Dahil ikaw ay nakalampas sa pangyayaring ikaw ay nagkasakit, binigyan ka ni Lord ng second life. Pagpatuloy mo lang ang pagsunod sa mga payo ng doktor
Huwag makakalimot uminom ng gamot, matulog ng tamang oras at umiwas sa mga mamantikang pagkain at kumain ng mga mabiberding gulay dahil yun ay makakabuti sa iyong kalusugan. Sabi nga ang asawang nagsasama na sa hirap at ginhawa ay lubusang nagmamahalan. Kaya tuloy lang ang pagdarasal at huwag mawawalan ng pag-asa. Dahil hanggat tayo nabubuhay, tayo walang iwanan.